tahimik ang paligid. Tila ang lahat ay humihinto sandali at sa puso mo may tanong na hindi mo mailabas. Pero ngayon, hayaan mong marinig ang tinig ng Diyos. Sa bawat desisyon na kailangan mong gawin, may gabay na naghihintay, hindi galing sa mundo, kundi mula sa langit. Sa oras na ito, hindi ka nag-iisa, hinihintay ka ng Diyos. Nakikita niya ang bawat pagsubok, bawat pagpili, bawat tanong sa puso mo. At ngayong umaga, nais niyang makipag-usap sa iyo. Ang sabi sa awit 32:8, aking ipakikita sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran, aking ikakabait sa iyo ang aking mga mata. Kaya ngayon, huminga ka ng malalim at ihanda mo ang puso mo. Ang Diyos ay naririto. Nais niya kang kausapin. Lumapit ka. Sa bawat bagong umaga, may panibagong pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. Hindi para balikan ang kahapon, kundi para sumunod sa direksyon niya ngayon. Ang bawat gising ay paanyaya niya. Anak, handa ka na bang lumakad kasama ko? Maraming tinig ang pwedeng pakinggan sa mundo, pero walang hihigit sa tinig ng Diyos na nagbibigay kapayapaan sa kalituhan, lakas sa pagod, at liwanag sa gitna ng di makita ang daan. Isipin mo ito, isang landas na tila walang kasiguraduhan, pero naririnig mong may bulong sa puso mo. Dito ka, anak. Ang tinig na iyon, tahimik pero malinaw. Hindi nagmamadali, pero palaging tama sa oras. Yan ang tinig ng banal na espiritu. Ang sabi sa Kawikaan 3:6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Hindi mo kailangang maintindihan ng lahat. Kailangan mo lang magtiwala sa isa na nakakaalam ng lahat. Ngayon panahon na para tumahimik ang puso, isara ang mga mata at hayaang ang Diyos ang unang kausapin natin ngayong umaga. Isulat mo sa comments, "Fala ka, Panginoon, nakikinig ako." At huwag kalimutang isubscribe para sa araw-araw na panalangin na magbibigay direksyon sa buhay mo. Ngayon, huwag ka munang gumalaw, huminto ka sandali at buksan ang iyong puso. Sa katahimikan ng sandali, maririnig mo ang isang malumanay na tunog, ang tinig ng Diyos na nagsasabing, tayo na. At sa bawat hinga mo, hayaang sumalubong ka niya ng may kapayapaan at katiyakan. Oo, sa gitna ng mga tanong sa buhay mo, kung saan ka nga ba patutungo, anong direksyon ang pipiliin, narito siya, handang mamuno, handang sumagot, handang gabayan. Sa pagkakataong ito, ang iyong desisyon ay hindi lamang sa iyo, kundi sa puso mo, sa Kanya, para sa Kanya. Ang malaki at dakilang pangako ng Diyos ay para sa mga nananalig, para sa mga nakikinig, at ngayon ay para sa iyo. Gawin mo akong malaman ang iyong mga daan, O Panginoon. Turuan mo ako ng iyong mga landas. Udain wit, patsusud 20:2. Habang inuulit mo sa sarili mo ang mga salitang ito, maramdaman mo ang init ng kanyang presensya. Maramdaman mo ang liwanag na sumasayad sa dilim, ang katahimikan na pumapawi sa alingasngas ng isip, ang karapatan na itinataas ang kalooban mo. Hindi mo kailangang magsalita agad. Hayaan mong siya ang magsimula. Ako ang kasama mo. At sa sandaling iyon, makikita mo sa loob mo ang isang panibagong tiwala. Hindi ka nag-iisa, hindi ka maliligaw. Ang dakilang Diyos na nangako ng gabay ay nandyan na. Sa panalangin na ito, ihahain mo sa Kanya ang lahat, ang iyong puso, ang iyong pagpili, ang landas na nagpapataw sa iyo ng pangamba at pag-aalinlangan. Panginoon, kinikilala ko na kailangan ko ng iyong gabay ngayon, ang bulong mo sa Kanya. Sa bawat salita, hayaang bumuka ang iyong pagkatao, ang kalituhan, ang takot, ang ansyos. Lahat ng ito ay dadalo sa Kanyang harapan at biglang lilinaw. Hahayaan mong siya ang magsalita, lumakad ka, dahil tulad ng Kanyang salita, at sa lahat ng iyong lakad ay kilalanin mo siya at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Kawikaan 3:6. Mula rito, hahayaan mong maging isang bibig mo ang pananalangin ng pag-asa. Panginoon, ako'y nakatingin sa iyo. Ang bawat pintig ng puso ko ay panalangin.
Ang bawat pagpili ko ay pagkakataon upang ikaw ang mamuno. Igagapang ko ang tapang na nagmumula sa iyo, ang liwanag na bumabalot sa dilim ng tanong ko, ang tinig na nagsasabi, "Huwag kang matakot, ako ang iyong direksyon." Hinihiling ko na buksan mo ang mga mata ko sa kung saan ako patutungo. Bigyan mo ako ng karunungan upang makita ang patutunguhan at lakas upang lumakad ng may pananalig. Patawarin mo ako sa mga sandaling sumubok akong humakbang nang wala ka, sa mga beses na inilayo ko ang aking tainga sa iyong tinig, sa mga pagkakataon na tinangkang akuin ng mundo ang direksyon ko. At ngayon, sinasabi ko, Panginoon, ako'y bumabalik sa iyong kandungan buong puso. Ako'y nagtatapat, hindi ko alam ang lahat, ngunit alam kong alam mo ang lahat. At mapayapa kong iniibig ang iyong plano, higit sa sarili kong plano. Maraming beses mong naramdaman ang pagkabigo, ang pagod, ang hindi malaman kung anong daan ang tutuldukan. Ngayon, tumayo ka. Sa katunayan sa loob mo ay may lumalakas na tinig. Ako ang kasama mo. Idirekta mo ang isip mo sa kanyang salita, huwag sa opinyon ng marami lamang. Gamitin mo ang orasyon ng iyong puso bilang channel ng pakikipag-usap sa kanya. Ipaalam mo sa kanya ang bawat pagpili mo, trabaho, pamilya, relasyon, pananalapi, kalusugan, lahat ay may pinto patungo sa kanya. At kapag siya ang nagsabi, ang pintuan ay magbubukas. At kapag siya ang nagsabi ng huwag, magkakaroon ka ng kapayapaan na hindi mabibili ng mundo. Ngayon, pakiramdaman mo ang kanyang presensya. Huwag mong pigilan ang mga luha. Huwag mong itago ang pag-asang nananabik sa puso mo. Simulan mo ang pakikipag-usap. Fala ka, Panginoong Diyos. Handa po akong umayaw sa iyong tinig. Sa bawat salita na bumubulusok sa iyong bibig, ang langit at lupa ay nakikinig. At sa katahimikan ng sandaling ito, kausapin mo siya, ipakita mo po ang landas ko. Gawin mo po akong instrumento ng iyong direksyon sa aking mga desisyon. At maririnig mo ang isang panibagong tunog, hindi mula sa mundo, kundi mula sa kanyang puso. Ihanda mo ang sarili mo para sa isang sandali ng kapangyarihan ng pagbabago. Sa pagpapatuloy nito, haharap ka sa mas malalim na pagtanaw. Paano nga ba tumugon sa direksyong ibibigay ng Diyos? At paano mo malalaman kung ito ang tunay na tinig niya? Huwag umalis, dahil sa susunod na bahagi, bubukas ang pintuan ng pagpapahayag ng kanyang tinig sa buhay mo. Kung naramdaman mong kumatok ang iyong espiritu habang kasama mo ang panalangin na ito, magkomento ng Amen o Kay Kristo Ako sa ibaba. I-like din ang video at mag-subscribe para patuloy kang samahan sa bawat umaga ng panalangin at direksyon ng Diyos. Sa bawat kwento ng Biblia may paalala, may tinig, may pangako. Pero higit sa lahat, may direksyon mula sa Diyos para sa mga pusong handang makinig. Isa sa mga pinakamatinding halimbawa nito ay si Moises. Hindi siya pinili dahil mahusay siyang magsalita. Hindi dahil matapang siya. Ang totoo, nagduda siya. Tumanggi pa nga sa simula. Ngunit bakit siya ginamit ng Diyos? Dahil kahit may takot siya, handa siyang sumunod. Isipin mo ito, si Moises ay nasa disyerto noon, nag-aalaga ng mga tupa. Wala siyang ideya na sa ordinaryong araw na iyon, tatawagin siya ng Diyos para sa isang misyon na magpapalaya sa buong Israel. At sa gitna ng disyertong iyon, sa gitna ng katahimikan, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng naglalagablab na puno. Isang bagay na tila imposible, isang bagay na hindi mo aasahan, at doon nagbago ang lahat. Hindi ba't minsan ganyan din ang buhay natin? Tila nasa disyerto tayo, walang kasiguraduhan, walang direksyon. Pero sa gitna ng katahimikan, may tinig, isang paanyaya. Anak, lumapit ka. May sasabihin ako sa iyo. Ang unang ginawa ni Moises, nilapitan niya ang apoy. Nagpakumbaba siya, hinubad niya ang kanyang sandalyas bilang tanda ng paggalang. At mula sa puso ng Diyos, dumating ang kanyang utos. Ako ang magpapadala sa iyo. Ngayon, sa panahong ito, baka ikaw ang tinatawag.
Baka may desisyong dapat kang gawin, baka may direksyong inihahanda ang Diyos para sa'yo, pero takot ka, iniisip mo, Panginoon, hindi ako handa. Hindi ko alam ang sasabihin. Wala akong kakayahan. Pero ang sagot ng Diyos sa'yo ay pareho ng sinabi niya kay Moises. Ako ang sasaiyo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Ang kailangan mo lang ay sumunod. Isang mahalagang bahagi ng kwento ni Moises ay ang kanyang pakikinig. Hindi siya nagpadalos-dalos. Nakinig siya sa utos, sumunod siya sa tagubilin, at dahil doon, nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos mula sa mga salot ng Ehipto hanggang sa paghahati ng dagat na pula. At sa bawat hakbang, may tiwala siya, hindi sa sarili niya, kundi sa Diyos na gumagabay sa kanya. Ito ang uri ng pananampalatayang gusto ng Diyos na magkaroon tayo, yung handang sumunod kahit hindi pa malinaw ang lahat, yung handang maghintay kahit matagal, yung handang magtiwala kahit may takot. Kapag humihingi tayo ng direksyon sa Diyos, hindi niya tayo bibiguin. Maaring hindi agad-agad dumarating ang sagot, pero siguradong may tugon, at sa tamang panahon, ipapakita niya ang daan. Ang sabi sa awit 32:8, aking ituturo sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran, aking ikakabait sa iyo ang aking mga mata. Pansinin mo ang pangako, ituturo ko. Ibig sabihin, hindi niya tayo pababayaan. Aking ikakabait sa iyo ang aking mga mata. Ang ibig sabihin niyan ay hindi ka mawawala sa paningin niya. Kahit saan ka pa naroroon ngayon, sa gitna ng desisyon, sa gitna ng pagkalito, ang mata ng Diyos ay nasa iyo. At sa tuwing magdedesisyon ka, tanungin mo muna ang Diyos. Hindi yung huli mo na siyang naiisip kapag may problema na. Simulan mo ang araw mo sa tanong, Panginoon, anong direksyon ang nais mo para sa akin ngayon? At makikita mong mas magiging magaan ang bawat hakbang mo. Ang isa pang mahalagang punto sa kwento ni Moises ay hindi siya nag-iisa. Kahit na siya ang leader, binigyan siya ng Diyos ng katuwang, si Aaron. Ganito kabuti ang Diyos. Kapag tumugon ka sa tawag niya, hindi ka niya iiwan sa ere. Bibigyan ka niya ng lakas, ng salita, ng tao at ng himala. Hindi mo kailangang takutin ang kinabukasan kapag alam mong kasama mo ang Diyos. Ang dapat mong ilaban ay ang pananampalataya, dahil ang pananampalataya ay siyang susi sa tamang desisyon. Hindi emosyon, hindi pressure, hindi opinion ng iba, kundi ang tiwala sa Panginoon. At kung iniisip mo ngayon, pero paano ko malalaman kung ito ang kalooban ng Diyos? May mga palatandaan. Una, may kapayapaan sa puso mo. Pangalawa, hindi ito lumalabag sa kanyang salita. Pangatlo, may kumpirmasyon mula sa banal na espiritu. At huli, hindi ka tinutulak ng takot, kundi inaakay ng pag-ibig. Kaya kausapin mo siya ngayon, tanungin mo siya. Sabihin mo, Panginoon, gaya ni Moises, ayokong umalis sa lugar na ito kung wala ka. Hindi ko gustong magdesisyon kung wala ang pagsang-ayon mo. Gusto kong marinig ang tinig mo. Ang Diyos ay tapat. Kapag sinabi mong handa kang sumunod, igagabay niya ang iyong mga hakbang. Kapag sinabi mong oo, bubuksan niya ang pintuang sarado dati. Kapag sinabi mong ikaw ang masusunod, ibababa niya ang biyaya na kay tagal mo nang hinihintay. Sa susunod na mga araw, maaari mong maranasan ang mga pagbabago. Maaring ang dating malinaw ay biglang lumabo. O ang dating hindi mo pinapansin ay biglang maramdaman mong yun pala ang direksyon niya. Maging sensitibo sa kilos ng Espiritu Santo, magtiwala ka. Huwag mong i-base ang desisyon mo sa kung anong madali. I-base mo ito sa kung anong ayon sa Diyos. At tandaan mo ito, si Moises ay hindi pinili ng tao. Pinili siya ng Diyos. Ganon din ikaw. Hindi mo kailangang maipaliwanag ang lahat sa iba. Basta't alam mong ang Diyos ang nagsabi, sundin mo. Gaya ng sabi sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sariling unawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at ituturo niya ang iyong mga landas. Ngayong umaga, tanungin mo ang sarili mo, ako ba ay handa tulad ni Moises?
Ako ba ay bukas para sundin ang direksyon ng Diyos kahit hindi ko ito lubos na nauunawaan? Kung ang sagot mo ay oo, magsabi ka sa Kanya ngayon. Isulat sa comments, Panginoon, ituro mo sa akin ang daan. O kaya naman ay katulad ni Moises, susunod ako. At kung nararamdaman mong may tugon na ang Diyos sa puso mo, huwag mo itong itago. Ibahagi mo ang video na ito sa isang kaibigan o kapamilya na alam mong nangangailangan din ng gabay mula sa Diyos. Pindutin mo rin ang like at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin at mensaheng magpapalakas ng iyong pananampalataya. Ngayon, huminga ka ng malalim. Dahil ang susunod na hakbang ay ang pagtanggap hindi lang ng direksyon kundi ng kumpirmasyon ng Diyos. Huwag kang aalis, may inihanda pa siyang salita para sa iyo. Huminga ka ng malalim dahil ngayon ay hahakbang tayo ng mas malalim sa pagpapahayag ng direksyon ng Diyos para sa iyong buhay. Narito na ang sandali para buksan mo ng buong buo ang iyong puso at tanggapin ang pagkilos ng Diyos sa mga pinakamalalim mong desisyon. Maraming beses, ikaw ay nahaharap sa mga tanong. Ano ang susunod na hakbang? Paano ko malalaman kung tama ang aking pipiliin? Baka ako'y magkamali na naman. Pero ang magandang balita, may malinaw na direksyon ng Diyos para sa iyo. At ito ay nagmumula sa Kanyang tinig, Kanyang presensya, Kanyang salita. Isa sa mga mapangahas na aspeto ng direksyon ng Diyos ay ang Kanyang paghihintay sa tamang kapaligiran para kausapin ka. Hindi basta-basta, tinatawag niya ang iyong puso na maging tahimik, nakatuon, handa. Ang Salmo 32:8 ay nagsabi, Aking ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Aking ikakabait sa iyo ang aking mga mata. Ang ibig sabihin nito, hindi mo kailangang hanapin ang lahat ng sagot sa sarili mo. Siya ang nagmamatyag, siya ang gumagabay. Ngayon, isipin mo, ikaw ay may desisyong kailangang gawin. Maaring trabaho, maaring relasyon, maaring pananalapi, maaring kalusugan, lahat ng ito nangangailangan ng direksyon, ng paggabay, ng kumpirmasyon mula sa Diyos. At sa bawat sandaling iyon, may kaugaliang tayo'y tumakbo sa ating sariling unawa, sa opinyon ng iba, sa emosyon at takot. Subalit ang Kanyang tinig ay iba, ito ay tahimik, mapayapa, puno ng katiyakan. Ngayon ay ituturo ko sa iyo ang 3 hakbang na magsisilbing tulay upang marinig mo ang boses ng Diyos at makita ang Kanyang direksyon sa buhay mo. Hakbang 1, huminto ka. Ipagpahinga ang isip mo sa ingay ng mundo. Huwag mong ilaan ang unang sandali sa pagtakbo, bagkus ay sa paghihintay at pakikinig. Tulad ng ginawa ni Moises sa gitna ng disyerto, siya'y tumigil, nakinig, hindi nagmadali. Hindi napigilan ang tawag ng Diyos dahil hindi siya naging aktibo sa kilos, kundi naging aktibo sa pakikinig. At kapag huminto ka, ang Kanyang tinig ay mas naririnig mo, ang Kanyang presensya ay mas malalim mong mararamdaman. Hakbang 2, magtanong ka sa Diyos, maging tapat sa Kanyang harapan. Sabihin mo, Panginoon, nais kong sundin ang direksyon mo. Ipakita mo sa akin ang landas. Huwag mo lang tanungin sa sarili mo, tanungin mo siya. At huwag kang matakot sa sagot dahil maaaring ito ay kakaiba kaysa inaasahan mo. Pero ito ay tama, tumpak para sa iyo. At kapag sinabi niya, oo, o hindi ngayon, o maghintay ka, tatanggapin mo ito dahil alam mong ang sagot ng Diyos ay may layunin. Hakbang 3, ialay mo ang iyong buong buhay sa ilalim ng Kanyang direksyon. Yun ang tunay na kahulugan ng sumusunod sa Diyos. Hindi lang basta alam kung saan ka pupunta, kundi kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang. Sa Kawikaan 3:6 sinasabi, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sariling unawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at ituturo niya ang iyong mga landas. At mararamdaman mo, hindi ikaw ang nauuna, ang Diyos ang nauuna. At ang iyong mga hakbang ay hindi nag-iisa. Ngayon, baka nagsisimula ka nang makita sa iyong isip ang isang larawan, isang pintuan na nakabukas, isang ilaw na kumikislap sa madilim na lugar.
Isang tinig na magsasabi ng diyan ka, doon ka, lumakad ka rito. Ngunit tandaan, kapag narinig mo ang tinig, may tinatawag ka na sagutin. At ang pagbukas ng pintuan ay nangangailangan ng aksyon. Hindi ito paghihintay lamang, isa itong pagtugon. Ito ang gusto ng Diyos, isang pusong handang makinig at sumunod. Isang espiritong hindi naghahanap ng kaginhawahan kundi ng katotohanan. Isang pananampalatayang hindi lang umaasa sa pakiramdam kundi naninindigan sa kanyang salita. Tandaan mo, minsan ang direksyon ng Diyos ay hindi kasing ingay ng mundo. Tahimik ito, malalim, kalmado. Hindi siya sumisigaw kundi bumubulong, at sa bawat bulong may kapangyarihan, may kaliwanagan, may katiyakan. Ngunit para marinig mo ang bulong na iyon, kailangan mong patahimikin ang lahat ng ibang tinig. Kaya ngayon, sa puso mo, itanong mo, ano ang tinig ng Diyos para sa akin? Hindi para sa iba, hindi para sa nakaraan, kundi para sa iyo, sa ngayon, sa araw na ito, sa desisyong nasa harapan mo. Baka ito na ang panahong matagal mo nang hinihintay, panahon ng kumpirmasyon, panahon ng direksyon, panahon ng paggalaw. At kapag natanggap mo ang sagot, huwag kang mag-atubiling sundin ito, kahit pa mukhang mahirap, kahit pa hindi ito ang sikat na desisyon. Dahil ang pagsunod sa Diyos, bagamat hindi laging madali, ay laging tama. Sa huli, ang tanong ay ito, susundin mo ba ang tinig ng Diyos o ang tinig ng sarili mo? Ang kapayapaan ay nasa pagsunod. Ang pagpapala ay nasa direksyon niya. Ang milagro ay nasa landas na kanyang itinuro. Kung handa ka nang tanggapin ang direksyon ng Diyos, isulat sa comments, Panginoon, ikaw ang direksyon ko. O kaya, sasamahan kita, O Diyos, saan mo man ako dalhin. At kung may desisyon ka ngayon na gusto mong ialay sa Kanya, ibahagi mo sa comments. Sama-sama nating ipapanalangin yan. Huwag mo ring kalimutang i-like ang video na ito kung naramdaman mong may tinig ng Diyos na kumilos sa iyo. At isubscribe ka na rin para sa mas marami pang umagang puno ng salita ng Diyos, panalangin at gabay na nagmumula sa langit. Ngayon, ang tanong, handa ka na bang tanggapin hindi lang ang direksyon, kundi ang mismong presensya ng Diyos sa susunod mong hakbang? Ngayon na naramdaman mong tinatawag ka ng Diyos, may isa pang mahalagang hakbang, pagsunod na may pananampalataya, dahil ang direksyon ng Diyos ay hindi lamang tinatanggap sa isip o sa damdamin. Ito ay isinasabuhay ng may buong tiwala. Ang pagsunod ay hindi palaging komportable. Minsan ay may mga pinto na kailangang isara, may mga hakbang na tila hindi mo naiintindihan. Pero sa bawat oo mo sa Diyos, may panibagong kapayapaan na dumadaloy sa puso mo. Hindi laging madali ang daan, pero ito'y laging tama. Bakit? Dahil siya ang kasama mo. Tingnan mo si Abraham, tinawag siyang umalis sa kanyang lupain, sa lahat ng kanyang nakasanayan. Wala siyang malinaw na mapa, pero sumunod siya dahil alam niyang ang Diyos na tumawag ay siya ring maghahatid. Hindi niya kailangan ng buong plano. Ang kailangan lang niya ay isang salita mula sa Diyos. At sapat na yon para lumakad siya. Ganyan din ang panawagan sa iyo ngayon. Hindi mo kailangang maintindihan ang buong larawan. Hindi mo kailangang makita ang dulo ng daan. Ang kailangan mo lang ay tiwala. Tiwala na ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa iyo ay siya ring magtatapos nito. Kapag pinili mong sundin ang tinig ng Diyos, may mangyayaring kakaiba. Ang dating saradong pinto, biglang bumubukas. Ang dating magulong isip, nagkakaroon ng kaliwanagan. Ang dating pusong takot, napapalitan ng lakas. Hindi dahil sa galing mo, kundi dahil may Diyos na gumagabay. Minsan, ang direksyon ng Diyos ay dumarating sa mga simpleng bagay. Isang salita mula sa Biblia na tila tumama sa iyo. Isang panalangin na sumapol sa puso mo. Isang mensaheng tulad nito na tila isinulat para lang sa iyo. Hindi mo ito dapat balewalain. Dahil minsan, ang sagot ay hindi dumadaan sa kidlat, kundi sa bulong ng banal na espiritu. At habang sumusunod ka, tandaan mong hindi laging pakiramdam
ang magiging gabay. May mga araw na tahimik. May mga oras na parang wala kang naririnig. Pero kahit sa katahimikan, ang Diyos ay kumikilos. Tulad ng ulap sa panahon ni Moises, na siyang naging tanda ng presensya ng Diyos kahit hindi siya nakikita, ganoon din sa iyo. Kahit hindi mo siya maramdaman minsan, hindi ibig sabihin wala siya. Ito ang lakad ng pananampalataya. At sa lakad na ito, kailangan mong bumitiw sa kontrol, bitawan ang pagkakapit sa sariling plano, bitawan ang pangambang baka magkamali ka, dahil kapag ang Diyos ang iyong gabay, kahit sa tila mali, may layunin, kahit sa tila pagkaligaw, may tinutumbok na direksyon. Kaya ngayon, sa puso mo, itanong mo, ano ang sinasabi sa akin ng Diyos na gawin ko? Baka kailangan mo nang humakbang, baka kailangan mong palayain ang isang bagay, o baka naman panawagan ito para sa isang bagong simula. Ano man iyon, huwag mong ipagpaliban pa. Huwag mong hayaang maunahan ka ng takot. Ang takot ay hindi galing sa Diyos. Ang takot ay gustong hadlangan ang plano niya sa iyo. Pero ang pananampalataya, kahit maliit na butil ng mustasa, ay sapat para igalaw ang bundok. Kung ramdam mong ito ang oras para lumakad ayon sa direksyon ng Diyos, isulat mo sa comments, lalakad ako sa liwanag ng kanyang salita. Pwede mo ring isulat ang pangalan mo at sabihing, ipagdasal mo ako para manatiling matapat sa tawag ng Diyos. Ito ang kultura natin bilang mga mananampalataya dito sa Pilipinas, magdasal para sa isa't isa. Ngayon, ihanda mo ang puso mo. Dahil sa susunod, pag-uusapan natin kung paano manatili sa kalooban ng Diyos kahit dumating ang pagsubok at paano panatilihing malinaw ang tinig niya sa gitna ng mundo. Ngayon, habang tinatapos natin ang sandaling ito sa presensya ng Diyos, hayaan mong maangat ang iyong pananampalataya. May direksyon na ipinahayag, may tinig na narinig, at ngayon ay panahon na para kumilos. Hindi lang basta manalangin sa umaga, kundi mamuhay na ayon sa biyayang dumating sa iyo. Ang bawat desisyon ngayon ay may kabuluhan, bawat hakbang ay may layunin, bawat segunda na nagdaan ay nagturo sa iyo ng isang bagong aral, na hindi ka naglalakad ng walang gabay, hindi ka umiikot sa dilim, may liwanag kang sinusundan. Sa puso mo ay may sigaw ng pagbabago, Diyos ko, gamitin mo ako. At sa sandaling iyon, ang pangako ng Diyos na kanyang magiging direksyon mo ay sumasaklaw sa bawat aspeto ng buhay mo. Trabaho, pamilya, relasyon, kalusugan, pananalapi, lahat ng ito ay maaaring pagpapakita ng kanyang plano. Huwag kang matakot tumanggap ng hamon. Huwag kang mag-atubiling sundin ang panawagan na mas malaki kaysa sa sarili mong pag-aaruga. Dahil ang pangako ng Salmo 37:23 ay nananatiling totoo. Ang mga hakbang ng tao ay itinatakda ng Panginoon at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Ang Diyos ay hindi lang nagbibigay direksyon, niyayakap niya ang bawat hakbang mo. Kung ngayon ay mayroon kang pagpili na kailangan gawin, hayaan mong maging panalangin ang bawat tibok ng puso mo. Panginoong Diyos, pumunta ka sa harapan ko. Buksan mo ang pinto na pinaghihintay ko. Ituin mo ang bawat desisyon ko. At sa bawat sagot na darating, hanapin mo ang kapayapaan na hindi nanggagaling sa opinyon ng mundo. Ang direksyon ng Diyos ay may kapayapaan, may katiyakan. Hindi ito nagdadalawang isip. At kapag ikaw ay umayon sa Kanya, ang mga tanong na bumabalot sa iyo ay mawawala. Ano ang pipiliin ko? Ay magiging susundin ko ang landas ng Diyos. At ang hindi malinaw ay magiging maliwanag. Ang naghihintay sa iyo ay isang yugto ng buhay na puno ng biyaya at pag-asa. Ngunit tandaan, ang direksyon ay hindi katapusan. Ito ay simula ng isang bagong kabanata. Ngayong sinagot mo ang tawag ng Diyos, ang panalangin mo ay may bisa, ang puso mong bukas ay may kahulugan, ang pananampalataya mong gumalaw ay may epekto. At habang tinatanaw mo ang bukas, may isang tawag sa iyo, lumakad ka mula sa lugar ng paghihintay patungo sa puok ng gawain. Ilabas mo ang tapang, gamitin ang tinig na nagising sa puso mo. Falaka,
Panginoon, susundin kita saan man ako dalhin. Ito ay hindi pagtatapos ng panalangin, ito ang pagsisimula. At habang sumusulong ka, dalhin mo sa sarili mo ang tatlong salitang ito: presensa, direksyon, kinabukasan. Sabi mo sa sarili mo, ako'y susunod, ako'y mananampalataya, ako'y kausap ng Diyos, at kailanman ay hindi niya ako iiwan. Ngayong tapos na ang bahagi na ito, paalala lang, i-click ang video na makikita sa screen ngayon para sa dagdag na panalangin at inspirasyon. At kung naramdaman mong tinawag ka ng Diyos sa bagay na hindi mo inaasahan, mag-comment ka ng handa na ako sa biyaya niya at sabahing ipinagdarasal mo ako, kapatid, gaya ng ating ginagawa dito sa Pilipinas. Huwag mong kalimutan i-subscribe para samahan ka araw-araw sa panalangin ng umaga at pangunguna ng Holy Spirit sa buhay mo. Ngayon, hihintayin kita sa susunod na bahagi. Baka doon ay magiging sandali na babago ang lahat para sa iyo.